Purihin ng Panginoon na sa umagang ito. Sarap magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Sige pa, pakalan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa ating pagpapatuloy, sa ating pag-awitan, alam natin yung malapit na yung pagdating ng Panginoon. Dapat lahat ng nilikha ng Panginoon ay maging seryoso na sa ating paglilingkod. Kasi kami doon, darating ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, tayo po'y tumayo sa ating pagbabasa na nasalita ng Panginoon. Ang Biblia po dyan sa upuan natin. Magbukas po tayo sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 24. Meron po tayo na napagod dyan. Salamat sa Ate Rai sa PowerPoint. Sige, pamunaan ko po at kayo po yung pangalawa. Sabi po dyan, mga kapatid, hindi ko kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan maganap ang mga bagay dito. Kapag sinabi ng mga tao, iwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat pagdating nito'y tulad ng pagsumpong sa sakit ng tiyan ng isang babaeng nanganak. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Sa gabi ay karaniwang natulog ang tao, at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at pagtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain, nakatungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at paghawakan ang mabuti. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway madalihin ninyo niyang walang kamintasan ang buniyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Sabay-sabay po tayo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Sige, tayo po'y manalangin. Amang banal, pinupuri ka namin, dalakilang namin sa mga oras pong ito. Tinataas, Lord, ang iyong mga salita. Tinataas, Lord, ang iyong pangalan. Hallelujah.
Salamat Lord sa pagsama mo ng Iba Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Samahan mo kami, Panginoon, sa umagang ito na pag-aral ng iyong mabuting balita po, Panginoon. Maging ako man po, Panginoon, na maghahayag ng iyong mabuting balita. Samahan mo ako, Panginoon, ng Iba Espiritu, Panginoon. Hindi ko ito, Lord, magagawa kung di ka, Lord, kasama. Lord, hallelujah. At ikaw, Lord, ang mataas sa aking buhay. Hindi po ako ang mataas, ikaw lamang po, Panginoon. Samahan mo ako. Maging, Lord, ang mga tagapakinig po, Panginoon. Bigyan po sila ng karunungan, kaunawaan po, Panginoon, ng mga salita mo to, Lord, ay maunawaan ng bawat isa. At may tanim, Lord, sa kanyang puso at isip po, Panginoon. At kami po, Lord, ay maging banal sa iyong harapan po, Panginoon. Pero salamat, pinupuri ka namin, yadakilan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, tayo po yung mga kaupunan. Yun, good morning sa bawat isa. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na second time yata ako nakapagtayo po dito na magpahayag ng mabuting balita. Ako man ay kinakabahan kasi hindi naman po ako talagang professional talaga na pagturo. Pero sa biyaya ng Panginoon ay binigyan ako ng kalinuhan ng Panginoon at kalakasan loob para makatayo sa harapang ito dahil salita ng Panginoon nating dadalhin sa umagang ito. Kaya sa bawat isa, salamat na dumadami na po tayo at nagiging normal na po ang ating panambahan. Salamat sa Panginoon sa ating pag-umpisa. Sa text ko po ay sa unang Thessalonica, versikulo 5, ang 1 hanggang 24. Aking pong pamagat. Sabi yan, ano ang dapat gawin ng isang manampalataya habang di pa dumarating ang rapture? Yung nakaraan, yung turo ni Father Raymond ay matungkol po sa glorified body. Nabagal lang. Yung ating katawan ay mawawala po to. Yung physical na ito mawawala, magiging alikabok at magiging yung buto natin mawawala po. Ating espiritu ay babalik sa Ama at ating kaluluwa yung ating paparusahan. Ito po yung magiging glorified body. Sa akin naman sa pag-usapan po sa ngayon ay yung paghahanda. Hindi pa dumarating ang rapture. Anong klase ba? Anong klase ang ginagawa natin habang hindi pa dumarating ang rapture? Yung paghahanda natin. Sabi dito sa introduction po, sabi yan, kung may inaasahan kang bisita, anong klase ang paghahanda ang gagawin mo? Siyempre, pagkating mawa, meron kang bisita. Isipin natin, sa tahanan natin, may darating ka na best friend mo. Yung sabihin, matagal na kayong hindi nagkikita. Tapos ngayon, anong klaseng paghahanda mo? Siyempre, mapakita mo yung bahay mo malinis, maayos, yung loob ng bahay. At higit sa lahat, yung nanirahan sa loob ng bahay, pagpaayos din, di ba? Ngayon, pagdating natin sa Panginoon, pagdating ng Panginoon, anong klase ba? Anong kaparaanan yung ating gagawin habang tayo ay naghihintay ng rapture? Yung iba, hindi natin alam yung mga baguhan pa. Ano pang ibig sabihin ng rapture? Sabi dito, yung rapture po, sabi diyan, unang parte ng muling pagpapalito o pagbabalik ng ating Panginoon na kung saan dadagitin ang mga manampalataya at kakatagpuin ng Panginoon sa alapaap. Ito po yung unang bahagi ng Panginoon po ay bababa mula sa langit at doon po sa palapaap. Yung mga mananampalataya ni Kristo, yung tagasunod ni Kristo, ay biglang mawawala. Di ba meron sa Biblia na sabi doon, yung umakyat sa bundok, yung dalawa, yung isa mawawala, yung isa magtitira. Yung umakyat sa bubong, yung isa nawala, yung isa natira. Ganyan po yung mangyayari. Salamat tayo sa Panginoon na madatkan tayo ng Panginoon na mabuhay pa tayo at mararanasan natin yung rapture. Pero yung makakaranas ng rapture, yung tapat. Tapat sa paglilingkod. Pero hindi tapat, sabi nga doon, ay yung dapat yung paglilingkod natin, hindi maligam daw,
hindi daw malamig, bagkus mainit. Kasi yung maligamgam, susukan ng Panginoon. Kaya dapat yung paglilingkod natin, laging mainit. No? Hindi tayo ang lalamig. Ngayon, dumating yung pandemic, pinagbawalan tayo na makapanambahan, pinagbawalan tayo na mga pag-Bible study. Ibig sabihin ng bawat sa kanya-kanyang kaparaanan, bakit mapalakas ang aming pananampalataya. Yung iba, nating alam, no? Yung kanilang kaparaanan kung bakit mapalakas ang ating pananampalataya. Pasalamat tayo ngayon ay meron ng panambahan. Unti-unti nang nagbubukas mga panambahan at darating yung time ay magbubukas na yung Bible study at darating yung time bukas na rin yung prayer meeting. Kaya itong Friday, masalamat tayo na maraming umating na prayer meeting. Isa po ito sa paghahanda natin. Isa po yung Sunday service. Isa po yung Bible study o pagbabasa ng salita ng Panginoon sa paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Kaya sabi sa salita ng Panginoon, ang first point ko po ay magbantay lagi. Makikita po natin yan sa verse 6. No? Basahin po natin, bakit tayo magbantay lagi? Sabi, mga kapatid, hindi na kailangan, sulat ko pa sa inyo, kung kailan magaganap ang mga bagay nito. Ano ba yung magaganap? Yung pagdating ng Panginoon. No? Sabi niya, sapagkat alam na ninyo ang mga pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Nasabi na po ito sa yung apat po, Mateo, Lucas, Marcos, yan, nasabi na po ito. Yung mga mananampalataya po, alam na po ito na may darating. Darating si Kristo at bababa mula sa langit, alam na po ito. Ibig sabihin, yung nakakarinig po ito at nakakaalam, hindi na po hindi na po mabibigla. Dahil alam ng mga mananampalataya na may darating. Naghanda tayo. Sabi diyan sa 3, kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag, ang lahat, biglang darating ang kapahamakan, hindi sila makakaiwas sapagkat kapagating nito ay tulad ng pagsumbong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng mga anak. Ito po yung pagdating, sabi doon sa Mateo. Parang magnanakaw. Diba tayo, pagdating ng mga nakaw, hindi tayo hindi alam. Sino ba nakakaalam na mamayang gabi mayroong magnanakaw? Wala, di ba? Yung panganganak ng isang babae, wala lang nakakaalam. Pero pasalamat tayo sa mga alagad dahil nagtanong. Nagtanong yung mga alagad, Panginoon, kailan matarating pagdating mo yung pagdating? Sabi ng Panginoon, kahit ako hindi niya alam. Ang tanging amang nasa langit lang ang nakakaalam kung kailan siya susubuin sa bawat sa lupa para kunin yung mga alagad. Pero dahil nagtanong yung mga alagad, alam na natin tayo mananampalataya. Hindi na tayo, parang ignorante sa pagdating ng Panginoon. Yung naghahanda. Yung naghahanda, minsan kami nagagantari dito. Minsan kami sa tanong Panginoon, yung tiwasay kalibabiyan. Tiwasay at panatag lahat, biglang darating ang kapamakan, hindi sila makakain. Diba may mga problema tayo na minsan wala kang iniisip ng problema. Pero minsan darating na lang yung problema. At sabi doon, hindi tayo makakaiwas. Lahat po tayo, Kristiyano ka man o hindi ka Kristiyano, lahat po natin yan mararanasan. Hindi po tayo makakaiwas po dyan. Ngayon, ipapakita natin yung paano ba tayo maghanda. Ituloy po natin ang right. Sabi yan, kayong lahat kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi. Ibig sabihin, malinaw na ating pag-iisip. Kung lagi tayo nakadikit sa Panginoon, alam na natin yung mangyayari. Sige, tirahin mo ba natin? Sabi dyan sa 6,
Kaya nga, sabi ni Mother Ruth, bakit kaya may kaya nga? Ibig sabihin mahalaga. Kaya sinabi lang, kaya nga, kailangan tayong manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at titulad ng iba. Ano ba yan? Dapat laging gising. Lord, di na ako matulog. Lagi ako handa. Baka dumating ka. Kaya ba din paghanda natin? Hindi na tayo matulog. Laging overtime. Ano? Yung paghanda po dyan, dapat lagi tayong aktibo sa gawain. Kasi ito yung kaparaanan kung bakit tayo nakakapaghanda. Minsan tayo, nasakit na sabihin, yung pag-atin natin ng prayer meeting, minsan, sino man dito, marami na dito tumakayo sa pulpito para maging, yung MC. Pagdating sa announcement, laging nababanggit yung, atin po kayo ng prayer meeting, ulit-ulit na lang, sabi nga doon, ulit-ulit, tuwing linggo po yan. At mayroong paalala na medyo may nagsasalita na medyo encourage siya talagang matindi. Pero yung pa natin, yung response natin, at pasalamat doon sa nag-response. Kasi isa yan po yan na pagkasarati paghahanda ng pagdating ng Panginoon. Kasi pag hindi mo alam ng pagdating ng Panginoon, ngayon aligaga ka. Minsan, di ba, may mga problema tayo na minsan di rin alam kung saan tayo takbo niya, alam kung anong gagawin. Ganun din yan sa pagdating ng Panginoon. Yan, alam. Sabi doon, paano magbantay? No? Paano daw magbantay? Maraming kaidahilanan ng ginawa ng Panginoon na paraanan, yung mga leader natin, simbahan natin, kung paano tayo makapagbantay. Minsan, ang sarili lang natin, di ba? Yung ating pagbabantay. Sabi niya, paano magbantay? Laging isip, laging handa, laging malinaw ang pag-iisip. Ito dapat, yung nakapokus tayo, dapat ang isip natin, dapat nakalagay dito. Sabi doon sa chapter 6 po yun, verse 6. Sabi doon, sabi yan, kaya nga kailangan tayong manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at titulad ng iba. Minsan kasi, easy lang tayo sa ating paglilingkod, easy lang. Matagal pa naman ang pagdating ng Panginoon. Akala natin matagal pa. Sabi doon, hindi natin alam. Hindi bukas, hindi mamaya. Tapos, ang pagdating ng Panginoon, sabi doon, gabi. Karaniwang naglalasing, karaniwang tulog-tulog, tiwasay at isip. Ay hindi ka handa. Yung ating pananampalataya ay hindi handa. At sabi doon, maraming nakatayo din sa pulpito, mga nagtuturo. Minsan, naghanda tayo sa Sabi doon, hindi naman masama paghanda ng kinabukasan ng pamilya. Minsan, handa tayo sa nakapokus tayo sa trabaho, lagi na trabaho, yung paglilingkod natin, wala na. Kung tayo nakapokus na kung paano yumaman. Kung talagang papayamanin ka ng Panginoon, yaman ka talaga. Kung sakto lang yung bibigay sa ng Panginoon, sabi maging kontento ka. Kasi kung papakunin natin yung sarili natin para kumita ng pera, ang focus natin sa pera na hindi na kay Lord, hindi na sa paghahanda, sa pagbabantay. Dapat laging malinaw ang ating isip, laging busy. Kasi anytime, sabi doon, anytime, feeling po ba ang Panginoon. At hindi lang doon tayo, yung kamatayan. Yung kamatayan ng bawat isa, hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng hininga ng Diyos. Minsan, yung kahapon, lumabas yung pinosip ni Manok ko na sa mundo. Sumama rin ako. Nag-ride din ako. Dito kay Charles kay Ina. At sa aking pag-uwi, nabalitaan ko yung isang rider,
angkas yung asawa niya, siyempre yung asawa may anak, naghihintay yung mga anak, ay nagulungan ng dump truck. Hindi lang yung paa, kundi dalawang ulo ng angkas. Kaya yung kamatayan, hindi natin alam. Kung paano dumating yung kamatayan na hindi ka handa. No? Hindi malinaw ang pag-iisip natin. Saan tayo? Kasi ang tao, dalawa lang ang pupuntahan. No? Sabi doon, sa Bible study, sabi ni Pastor Noel, sabi niya, hindi tayo makakaiwas sa kamatayan, harap sa Diyos, at lulus lang ng Diyos. Minsan hindi tayo nakapokus doon. Kasi bakit? Sa mga bagay tayo sa nakikita na dito. Hindi naman masama yung pag-focus doon sa kayamanan. Pero yung paglilingkod natin ay dapat hindi mawala. No? Kasi minsan doon tayo nakapokus sa kayamanan. Sabi doon, sino bang hindi gusto sa kayamanan? Lahat tayo gusto kahit ako naman Gusto kong yumaman para makabili ako ng gusto ko. Diba? Pero dahil lingkod tayo ng Panginoon, dapat hindi na nakapokus yung ating namin. Diba, nakita mo yung kabayo? Para hindi siya makakita dito, hindi siya ma-disturbo. Dapat yung lakad niya diretso. Dapat bigyan tayo ng Panginoon ng dito para yung focus natin sa paglilingkod doon diretso. Para makamta natin yung buhay na walang makasama tayo doon sa rapture. Sarap kaya na hindi ka na makaranas ng kamatayan. Dalagiting ka ng Panginoon, tapos sasalubugin mo sa langit. Diba? Diba nakakatuwa yun? Kaya sabi niya, paano magpantay? Laging gising, laging handa, laging malinaw ang pag-iisip. Ito po yung klase natin kung paano magpantay. Bakit? Sabi doon sa verse 7, sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Sa 8, ngunit dahil tayo'y panig sa araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig. Isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. 9, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ang kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Sa 10, namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya, maging buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagpapalito. Sabi doon, hindi na tayo panig sa dilim, panig tayo sa liwanag. Ibig sabihin, yung salita ng Panginoon ay nagliliwanag sa atin. Ibig sabihin, nagkakaroon ito ng kapangyarihan, nagkakaroon ng rema na dapat ito gagawin natin. Dahil alam natin na may darating. Sino? Si Kristo. Para kunin yung lahat ng mananampalataya. Yung pananampalataya natin, minsan pag ganon, sabi 50-50, sabi ng Panginoon, susukan niya. Dapat yung pananampalataya niya habang tumatagal ka na mananampalataya, dapat nag-iingit. Sabi nga ng iba dito na tayo. Yung standard ng Panginoon, hindi po nababawasan. No? Kaya masalamat tayo na laging gising tayo, laging handa. Bakit sabi ni Father ninyo, bakit laging gising? Ibig sabihin, baga tayo matulog. Laging nakahanda na baka may dumating ng Panginoon. Hindi po. Yung ating pananampalataya dapat natin maghandaan. Dapat lumakas sa ating pananampalataya. Pag baging gising, dapat yung pananampalataya. Sabi nga doon, kailangan yung ating paghahanda, yung magbasa ng Biblia, huwag nating kaligtaan, yung sabi, devotion natin, para mapalakas yung ating katawang spiritual. Sabi nga doon, yung katawan ay malakas, pero yung pananampalataya, mahina yung spiritual. Si bakit? Naagaw yung attention natin sa mga bagay. Mga bagay-bagay.
Kaya, naway, maintindihan natin yung salita ng Panginoon na yung paglilingkod pa natin, hindi pala baliwala. Hindi pala baliwalain yung ating paglilingkod. Na dapat pala maging masipag pala ako sa paglilingkod. Dito sa iba nun na, pastor na, uupo ka lang naman dyan eh. Wala ka naman gagawin, makikinig ka lang. Masakit yung likod mo, masakit yung tuhod mo, pagdating mo dyan, uupo ka lang at makikinig. Diba? Wala tayong gagawin, uupo tayo, pagbubuhay sa Panginoon. Kanina, umiyak ako kanina sa tuwa ko. Dahil isa ako sa pinili ng Panginoon para mapagtanggol yung buhay na walang hanggan. Yung rapture mga kasama. Yung pinagkalisto, yung pinamaganda. Kaya yung sayaw ko, gusto kong sumayaw, kaso nahihiya ko eh. Kasi nakikita ko sa likod eh. Sa laki ko pa naman na to, nakikita talaga. Pero sabi ko, Lord, kailangan lang ang purihin na dahil napakadakila ng Panginoon. Sige, second point po tayo. Sabi diyan, palakasin lagi ang isa't isa. Sabi sa verse 11, sabi diyan, dahil dito palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Kasi minsan, yung nanghihina, dapat natin palakasin. Palakasan po tayo. At ito po yung isa yung sa paghanda natin. Nakita natin si sister nanghihina sa pananampalataya. Dapat ihaw natin sa loob. Yung isang kapatid natin na may problema, may nagdadaanan na hindi maganda, kailangan sabihin po natin sila, akayin natin sila, para muling manumbalik ang kanilang kalakasan pananampalataya. Huwag na natin silang sabi doon, kaya baba na natin ay sa verse, sabi diyan, mga kapatid, pinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ng mga tamad, pagsabihan ng mga pasiglahin ang mahihinang loob at kailangan ang mamahina. Kalingain ang mga mahihina, maging matyaga kayo sa kanilang lahat. 15. Huwag ninyong panghigantihan ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa. Ito yung paalala ni Pablo na yung nakikita natin ng hina sa pananampalataya, kasi sabi doon, nakaka-burden naman sa sarili natin. Yung kapatid natin nanghihina sa pananampalataya, tapos lalo pa natin dikdik, ayan si Paen, si sister, mahina ng pananampalataya. Kapatid din, dapat pala kasi natin, bawa yung may problema. Ngayon, siguro ngayong January, mag-open na po yung gawain natin. Pili na tayo mag-discussion. Bible study. Kailangan natin palakasin natin sila. Bawa na natin yung kapatid natin ay nabubuyo sa pagkakasala. Pagsabihin natin. Sabi doon, yung mga tama, kailangan natin pagsabihin. Para palakasan kayo ng mga pagkakasala. Para pagdating ng Panginoon, makasama sa sarapyo. Diba? Kasi minsan mga Kristiyano, mahirap na sabihin. Yung nanghihina tuloy, lalong pinagkikwentuhan. Dapat sabi din ni Pablo na dapat palakasin natin ang isa't isa. Pagsabihin natin, damayan natin sa kanilang mga problema. No? Para sila man ay makasama sa rapture muli sa huling pagdating ng Panginoon. Diba? Di ba nakakatuwa na lahat tayo masigla sa Panginoon? Pag nagpuri tayo, talagang puri sa Panginoon. Di ba? Sabi niya, sino nagsabi ba na pag may prayer meeting, marami yung umaatid, di ba? Masaya. Na marami umaatid sa Bible study, pag marami umaatid, masaya. Kasi bakit? Masaya na nakita natin yung kapatid natin na lumalago sa pananampalataya. Huwag nating sirain kami doon. Sabi doon sa Hebreo,
chapter 10, verse 25, sabi doon, huwag na nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng kinasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon na nakikita nating malapit na ang karawan ng Panginoon. No? Kailangan dapat pala ganun tayo, no? Na nakita natin yung isa't isa na nanghihina, kailangan palakasin natin. Tapos yung iba, hindi lang dadalo. Brother, sister, attend tayo ng prayer meeting. Yung sabihin, dadaan bago ka pumunta ng prayer meeting, dadaanan mo naman si brother and sister. Tapos tayo naman na, huwag na tayo magpayaya. Di ba? Minsan kasi, hindi ako siniyaya eh. No? Minsan, ganun tayo umaasa sa yaya. Minsan, pag alam mo naman, kailangan mo umatit kasi para mapalakas natin pananampalataya. Atin ako. Tapos ngayon, si brother and sister, hindi ka nayaya, nasama na ng loob. Dapat tayo, usa na rin. Di ba? Para, kasi sabi nga doon, yung kaligtasan, individual, hindi mo makakaligtas si kapitbahay, hindi mo makakaligtas si kapatid, o si kaibigan, o si asawa, o si yung kamag-anak, hindi po natin makakaligtas. Sila man po ay ginagamit ng Panginoon para ikaw mapalakas. No? Kaya, huwag na tayo magpayaya. Sabi nga doon, hindi na tayo, kami doon, kami sa verse 1, hindi ko na kailangan sulat pa sa inyo. Kasi alam nyo na, yung pagdating ng Panginoon. Sabi, alam na natin, yung pagdating ng Panginoon, ay parang magnanakaw, parang babaeng mga anak. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Alam na natin may prayer meeting, atin na tayo. Diba? Huwag natin tingnan si sister, si brother. Ano man yung kahinaan niya, ano man yung kalagayan sa buhay, huwag natin tingnan siya. Basta tayo, diretso na. Sila na nagpapalakas, dapat magpalakas sila sa aking pananampalataya. Kasi bakit? Bakit ka magpapalakas? Dahil naghahanda ka sa muling pagdating ng Panginoon dito. Inahanda mo yung sarili mo, inahanda mo yung pananampalataya mo, na pagharap mo sa Panginoon, dapat banal ka. Meron kang malinis yung yung isip, yung kaluluwa, yung puso, dapat malinis. Sabi doon, hindi natanggapin kasi yung pag binasa mo yung Biblia, sabi nga doon sa langit, bawal yung pango, yung maghandog doon sa harapan ng kailangan doon, hindi daw pango, dapat walang kaligtasan, yung maghahandog. Yung Panginoon, wala na pong hilingan doon. At hilingan yung puso namin. Kung paano tayo maglingkod sa Panginoon. Kung paano tayo gumawa para sa Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon na sa umagang ito, na nalalaman natin kung paano ba maghanda ang isang Kristiyano. At dapat yung paghahanda natin kasama sa kapatid. Kasi kung tayo naghanda sa kapatid may iwan, naman si kapatid. No? Dapat kasama siya. Sama-sama tayo para masaya. Diba sa langit, pag nagpuri tayo, dito pa nga lang, nagpuri tayo, talagang lalo na pag maganda yung tugtugan, talagang tapos kumikit ka, huwag kang kumanta, namnamin mo yung lyrics. Ang sarap, di ba? Seryoso ka, tapos namnamin mo yung lyrics kung paano ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Paano ginawa ng Diyos, no? Para tayo ay iahawag doon sa kamatayan, doon sa Eberto. Kaya, purihin ng Panginoon sa umagang ito. Mabilis lang po ako, no? Ilang oras na ba ako? Wala pa kalahati. Kasi kinakabahan ko ako eh. Kaya mahirap talaga pala tumayo dito. Ano? Pero kung mga MC lang, parang kabisado na. Pero yung magsalita dito sa harapan, dapat talaga dito, nasabi natin, maging matawag ito, maging kapakinabangan ng nakikinig. Sige, sabi dito sa pangatlong puntos po tayo. Sabi yan, magpasakop sa mga nauuna sa iglesia.
Minsan kasi tayo, minsan kasi tayo, hindi na tayo gumagalang sa ating namumuno sa iglesia. Sige, basahin po natin para sigatirahin kami dyan. Mga kapatid, pinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo, alang-alang sa Panginoon. Pag-uulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa na may kapayapaan. Bilin po yan ni Apostol Pablo sa Church of Thessalonica na kailangan natin pag-ukulan ng paggalang yung nangungunang simbahan. Isang kasi tayo, nawawala na yung tawag ito, yung respeto natin sa nangungunan. O sa mga leaders ng simbahan, lalong-lalo na sa ating mga pastor. No? Kasi akala natin yung paglilingkod natin, malang yung paglilingkod ko. Nagsimba naman ako. Umati naman ako ng prayer meeting. Umati naman ako ng Bible study. Nagdi-devotion naman ako. Nagbabasa naman ako ng salita ng Panginoon. Kala natin tama. Pero, yun nga, tama yung ginagawa natin. Pero, yung kulang, minsan, hindi natin nai-respeto yung nangunguna sa atin. Sabi nga doon, sasakit ang kalooban nila at mamimigati. Hindi sila makapaglingkod ng tama. At sabi doon, mapapano. Siyempre, kung si mission eh. Di ba? Tatanda yung maglilingkod sa akin. Sa akin, malapit na oh. Natulis na yung noo ko oh. Pero, saan naman sa Panginoon no? Napatawa ko lang sa gayo. Hindi ko tawa-tawa si Jimmy. Pero di makaiwas talaga ito eh. Ibig sabihin, ito yung kasipagan. Kasipagan, bumawi naman. Kasipagan naman sa trabaho. Lilingkod minsan. Sa ating paglilingkod, talagang yung pagtayo dito, kasi yung pagtayo dito po, hindi po talaga mahirap, hindi talaga madali, hindi pala madali yung pagtayo dito. No? Yung prepare ko, halos 3 linggo. Tapos busy pa ako sa labas, yung trabaho, business pa sa labas. Tapos pagdating ko, yung paggawa pa ng sermon, talagang pagbubuyatan. Minsan, natutulog ako, salita pa yan ako eh. Paano mo sabihin, deliver yung salita ng Panginoon ng tama. Minsan, nasa CR ako, kakausapin mo sa sarili, dapat yun, di ba? Ganito po yung pagtayo sa pulpito, hindi basta-basta. Lalo na yung nangunguna sa simbahan. Ilan tayo dito na membro ng Divine? Sister Jolie lang po tayo dito. O 60 plus. Si Pastor Amini, siya po yung humahawak sa atin. Siya po yung iniwan ni Pastor Jose para mangalaga sa atin. 60 versus 1. Di ba? Tapos yung kalahati ng 60 pasaway. Di ba? Di ba sakit sa ulo? Di ba si Pastor Amini, yung tuhod ni Pastor Amini kakalungkot na ikalyo na. Para lang sa atin. Kakapanalangin. Para maging maayos lang tayo sa harapan ng Panginoon. Tapos ngayon, ano ba si Pastor Amini, ganito tayo yung pinapagawa sa atin, puro tayo ng reklamo. Tapos di ba tayo nagpapaalam? May gawain tayo. Sa mga leaders dito, no? May gawain, tapos gagawa sa labas kung nagpaalam si Pastor Amini. Diba? Asan yung respeto natin? Tama yung ginagawa natin na mag-adi, mag-Bible study, mag-prayer meeting, kumati ng service. Pero may isa na hindi natin nagagawa. Yung pala, kasalanan pala yun. Kasi bakit? Hindi ka nagpapasakop sa namumuno sa'yo. Ibig sabihin, yung kasalanan na yan, pag tayo ay
inabutan ng rapture, hindi tayo makakasama. Bakit? Kasi may kasalanan tayo. Sabi nga doon, igalang mo yung namumuno sa gobyerno. Kasi yun talaga ng Diyos para sa namumuno. Bawa sa iglesia dito, sa iglesia ng Divine, siya po nilalaga dito bilang mamuno sa atin kung wala tayong paggalang at pag-respeto sa kanila. Wala. Magulo ang simbahan natin. Hindi lahat nagpapasakop. Walang respeto sa bawat isa. Bawa sa mga leaders na lang, at walang respeto sa mga leaders. Bawa may kanya-kanya tayong departamento, may music, may women's, may children, may men's, may couples, at may evangelism. Bawa si leaders ng women's, tapos hindi nagpasakop kay Sister Vivian bilang leader ng women's. Ano kayo magagawa niya? Ang mga membro hindi nagpapasakop. Ibig sabihin, hindi masaya yung lakad nyo sa buhay. Kasi bawat isa, mayroong pumutang. Pero kung lahat ng anak ng Diyos ay marunong magpasakop sa namumuno ng iglesia natin, masaya tayo. Sabi doon sa unang Pedro, dito nakalagay dito. Sa Hebreo, sabi sa Hebreo 13:7, sabi niya, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y magagalak sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Ibig sabihin yung leader, laging problemado, basta tayo dito sa pulpito, minsan, si Pastor Amini na lang, si Biagani, Pastor natin dito, si Pastor Rosby, si Pastor Amini. Natutuwa ba kayo na si Pastor Rosby, si Pastor Amini, yung itsura, dahil mga membro ng Divine, stress, yung dito, yung eyebag dito, lalaki ng mata kasi kakaiyak sa Panginoon, kakalubot. Diba? Dahil yung mga membro, nakakatawa, diba? Pero kailangan natin isipuluhin sila. Kasi paano mapag-isip yung ating namumuno sa iglesia ng maganda, yung magandang ipapakain sa mga membro. Pag tayo dito, halos di naman nakakapag dahil sa kaluhod, dahil sa membro ay napigas ng ulo. At higit sa lahat, hindi pala maganda yun. Kasi pagdating ng rapture, hindi ko makakasama. Sabi nga doon sa pagtulog ng propeta, hindi marinig kasi bakit? Kasalanan. Sabi doon, hindi makarating yung ating panalangin dahil sa kasalanan. Mayroong handa yung kasalanan. Magiging sa ating paghahanda, pag tinignan mo, parang simple lang, di ba? Parang hindi natin nakikita. Parang baliwala lang sa atin. Pero pala malaki pala yung responsibilidad natin. Malaki pala yung kampanya natin doon sa mga namumuno. Kasi sila yung nagbibigay ng pagkain sa atin. Ano ba yung mabilon? Ano dapat gawin natin? Ano ba yung maibalik ko? Bilang isang mananampalataya o bilang nasakupan ng iglesia nito, ano ba yung maibalik ko sa kanila sa nagpapagal, napakahirap para bigyan tayong pagkain spiritual? Ano ba yung maibabalik ko? Isa naisip ko pagkatuturo ko ng Bible study, naisip ko yung pastor na kung saan ako nakakilala sa kanya, sa Panginoon. Hindi ko man siya mabigyan ng financial,
Dahil malayo naman yung pastor na nag-effort sa amin para makakilala kami sa Panginoon. Sa Bible study, halos araw-araw nasa bahay, kanta-dalang, pinaghirapan kami, puyat, gagawa ng mag-study ng Biblia para ipakain lang sa amin sa Bible study. And iniisip ko, ano ba kaya magiging kaparaanan ko para masuklian ko? Eh malayo naman yung pastor na sa Bicol. Pero ngayon madali lang, may Gcash na dali lang sa akin. Pero naisip ko, ganito, yung ginagawa niya noon para sa amin, pili ko naman gawin para gawin sa iba. Para masuklian ko yung ginagawa niya. Diba? Diba si Pastor Mini, yung ginagawa sa atin, ano ba yung maisip natin na kaparaanan para masuklian natin yung pagpapagal nila sa atin? Yung kahit nanghihina ka, pinapalakas ka, kahit gabi na, pag tinawag ko sila, nandyan sila. Pag sinabi na, Lord, Pastor Jose, panalangin mo naman kami kasi nakakaranas kami ng problema. Gigising sila para manalangin, luluhod sila para manalangin sa atin. Tapos, pagdating ng oras, okay na yung problema natin, nasolusyon na lang. Tapos, hindi na tayo, minsan, tigas yung ulo natin. Sabihan ka, dadabog ka mo. Kaya isipin natin, ano ba yung kaparaanan para si Pastor Jose, Pastor Jose, Pastor Sandy, na mabigyan natin ng kasiyahan ba? Hindi man lang doon, hindi naman nila kailangan yung Pastor Rabin, hindi naman nila kailangan yung financial. Yung igalang lang natin si Pastor Rabin, Pastor Jose, bigyan natin ng respeto sila. Masayang-masaya na sila. Nagagalak na sila. Dahil bakit? Yung mga tupa nila ay masunod. Ibig sabihin, makapag-isip yung ating mga lingkod ng magandang magandang idea para tayo ay lumago pa sa pananampalataya. Amen. Sige, palakpakan ng Panginoon. Ito po ay isa po ito sa kaparaanan na paghahanda natin o ginagawa ng isang mga Kristiyano o mananampalataya para hindi pa dumating yung rapture. Isa po sa kaparaanan. Pang-apat, na po, point po, malapit na po tayong tapos. Sabi doon, mananangin lagi. Sabi po sa verse, sabi niya, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pag-ibag-isa kay Kristo Jesus. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo, huwag ninyong baliwalain ang anumang mahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at paghawakan ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang mali. Walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagpalito ng ating Panginoon sa Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gawin ito. No? Ngayon, sabi doon, manalangin lagi. Sabi doon, prayer without ceasing. Minsan, sakit ito ng mga Kristiyano. Yung pagtulog para magpasalamat sa Panginoon. Sabi nga doon, yung opening, kinabukasan na yung closing. Di ba? Maging ako man, naranasan ko rin to. Mga dati-dati Kasi hindi tayo mantito yung tawag ito. Hindi tayo exempted. Pero, isa ito sa kaparaanan para pagdating ng rapture, kasama tayo. Huwag nating kaligtaan na manalangin talaga at magpasalamat sa Panginoon. Na sa ating pagtulog, dapat manalangin tayo. Sa ating pag-isig, gabayan tayo.
Para na lagi tayong handa. Kasi bakit? Puspos tayo ng Banal na Espiritu dahil sa panalangin. Lagi tayong magkipag-usap. Ibig sabihin, lagi kayo may signal. No? Di ba pag walang signal ang cellphone mo, hindi ka makakot, hindi ka makatawa. Kung hindi ka nananalangin, hindi mo kinakausap ang Panginoon. Sasagot ba siya? Hindi, di ba? Kasi hindi mo siya kinakausap. Pero kung lagi kang nananalangin, pagtulog, o kahit sa pagmumotor, pagmamaniho, lagi kang nananalangin. Ibig sabihin, andoon yung Banal na Espiritu. Para makalayo tayo sa kasalanan. Kasi kung wala yung prayer, wala yung Holy Spirit sa buhay natin, sabihin, nabibighati yung Spirit sa buhay natin. Kasi bakit? Wala na tayong komunikasyon sa Panginoon. Wala na tayong Bible study na. Wala ng prayer meeting. Tapos minsan lang yung Sunday service natin. Tapos hindi pa tayo nananalangin. Wala pa tayong devotion. Yung sabihin, ang isip natin wala. Yung sabihin, yung komunikasyon ng Banal na Espiritu sa atin wala. Kasi bakit? Walang signal. Hindi tayo tumatawag, hindi tayo nakikiusap sa Panginoon. Sabi doon, huwag niyong hadlangan. Sabi doon, tingnan guys. Sa verse 18, sabi, huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Yung sa ang Panginoon, Espiritu ng Panginoon talagang kinukumbing. Kinakausap na ng Panginoon, pero tayo baliwala. Nabaliwala natin yung revelasyon natin ng Panginoon. Pagsimba ka, pati ka ng prayer with it. Diba, minsan kayo, di ba? Ang Espiritu Santo hindi nagsasawa na palalahan ng natin. Para para makaiwas po tayo ng yan. Huwag ninyong handangan, mabaliwalayan ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng mga bagay at panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Paano tayo makakalayo sa kasamaan? Yung walang nagsasabi sa atin, walang nag-reveal sa atin ng Holy Spirit. Kasi bakit? Wala tayong komunikasyon sa Panginoon. Akala natin yung mga bagay tama, yung wala nakakasama na sa atin. Lumalayo na tayo sa Panginoon. Kasi bakit? Binabaliwala natin yung reveal ng ating ng Spirit. Kasi bakit? Kulang tayo sa prayer. Babalik naman tayo sa prayer meeting. Lagi na kamaan yung prayer meeting. Ang prayer meeting po, ito po yung mabibadali mo ito. Ito pinakabuod ng simbahan. Kasi pag walang nananalangin sa simbahan, maglulupay-pay ang simbahan, mahina. Pag mayroong lumapo dyan na sakit sa simbahan, sigurado maghihiwalay tayo. Yung problema dumating dyan, sigurado maghihiwalay. Pero kung ang bawat isa ay nananalangin, pinapanalangin yung simbahan at nakikisa doon sa panalangin, yung lahat ng ginagawa dito, lahat ng namumuno, pinapanalangin natin, ibig sabihin ng Iglesia ay matatag. So sabi doon, may kasabihan, di ba, yung palisting-ting, palagi isa, hindi siya makawalis. Pero pag marami yan, nananalangin, malakas yan. Ibig sabihin, sabi na ba yun, yung si Pedro ba yun? Yung si Pedro ay nakakulong. Buong simbahan nananalangin. Di ba yung sama-sama nananalangin sila doon sa Pilipinas nila? Di ba yung pintuan na kulungan ay natanggal dahil sa manalangin? Diba? Ganun po yung kapangyarihan ng manalangin. Dapat ang Kristiyano ay mapanalangin. Kung saan ka man mapunta, dapat manalangin ka. Kahit kami nagmumoto, kailangan manalangin. Lord, ingatan mo kami sa aming pagmumoto. Na makating ng ligtas at makawin ng ligtas. Nagmamali, ganun din. At sa magpumulot.
Kasi alam natin, hindi natin alam yung kapahamakan. Di ba, mayroong bus na lumayahin Tanay, naalala niyo po. Halos lahat namatay. Yung kapahamakan po, o Beltrick, yung kapahamakan po ay hinalingan. Pero kung lagi kang nagbabantay, lagi kang nananalangin, ibig sabihin, huwag kang pupunta dyan, kapahamakan ang pupunta. Tapos tayo naman, ay di tayo pupunta. Lord mo, kapahamakan ang pupunta. Ibig sabihin, tayo, kailangan mo makinig sa Panginoon. Minsan, ito yung sakit ng Kristiyano na yung pagpapanalangin ay nawawala sa Kristiyano. Minsan, pag-antok-antok ka na, tulog ka lang. Gising mo, late na ako, alas 8 na. Ligo, kain, trabaho na. Sabihin, ang Panginoon marami. Ito yung routine ng buhay natin. Kapag madalas lagi ng ganon, maging kasanayan na natin. Pero kung maging kasanayan natin ang manalangin, kahit late ka na, manalangin ka. Bakit? Kasanayan ka. Manalala niyo yung coaching ni Pastor Mike. Pag binata ka pa, magagawa mo pa yun. Kasi wala pa, kulang pa yun lang ka. Pag nagkakarga ka, mga bagay-bagay na yan na ipag-ilit sa Panginoon, mababawasan mo. Pero dapat, kung kaugalian mo talaga, kung nakasanayan mo na manalangin, hindi na baliwala, hindi na sa'yo matlangin. Kahit antok-antok ka na, kung makasanayan mo manalangin ka sa gabi, manalangin ka. Si bakit? Yun ang kaparaanan para ang Panginoon at ikaw at tayo ay mayroong komunikasyon. Bakit daw? Para makalayo. Sabi, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Para makalayo tayo sa kasamaan, mayroong vibrasyon ng Espiritu, magsasabi, lumayo kayo ng kasalanan niya. Huwag niyo nang gawin yan kasi kasalanan niya. Pag buha ka ng kasalanan, hindi ka makasama sa rapture. Kaya purihin ng Panginoon na kailangan ko palang manalangin. Hindi ko pala kailangan kaligtaan yung manalangin. Dapat pala ang isang Kristiyano mapanalangin. Kasi ang Kristiyano manalangin, mahina. May kuting problema lang, bagsak na. Kasi hindi sila mapanalangin. Kaya purihin ng Panginoon sa tanghali ito. Sabi doon sabi yun, lagi tayong magalak at manalangin. Pagkaluban tayo ng Espiritu Santo na katalinuhan para makalayo tayo sa kasamaan, para matagpuan tayo na may kamanalan. Sabi doon sa unang Pedro, Kapitulo 1, 15-16, sabi, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat ang sulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Isa po yan sa dahilan na dapat ay maging banal po tayo. Sabi doon sa 23-24, basta nga Ate Rai, 23-24, sabi, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos sa inyong pag-ibig, nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niya walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Kristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito. Ibig sabihin, tayo po ay ang Panginoong ginawa na lahat. Sabi nga doon sa marami sa Bible study, ang Panginoon Diyos ay hindi niya po magagawa yung magsinungaling. Lahat na pong sinabi niya po ay tutuparin na niya. Tutuparin talaga niya. Kaya manatili tayo magpakabalal sa Panginoon at malinaw ang isip
isuot natin yung paluti, sabi doon sa Episo, para matagpuan